O yung mga magulang ha, lalong-lalo na yung mga magulang online, nagre-react na naman ha, regarding dito sa trimester na ito. Oo, palagay ko totoo ito at may patutupad na ito dahil lang nagrereklamo yung iba, hindi pa yata nakonsulta lalo na yung mga grupo-grupo. Tama-tama, nasa linya po natin ngayon ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition. Ito po ay suki na natin at kaibigan natin. Pag-uusapan po natin ang trimester na planong ipatupad ng DepEd sa susunod na school year. Alamin natin kay Teacher Benjo Basas. Teacher Benjo, magandang araw. Yes, Sir Dennis. Magandang umaga po. Good morning. Ay, Teacher Benjo, bago natin puntahan yung trimester, ito pong pag-usapan natin, ano ba to? Ilang araw ba yung wellness leave para sa mga teacher? Maximum po yan na 5 days. No? Hindi lang po sa teachers yan, sa buong government employees po yan. Ayun, hindi. Kasi parang nag-viral dun sa mga teacher na masayang-masaya sila. Opo. Actually, yan ay... yan yung DepEd order to implement the civil service, earlier civil service resolution po. Ito ba yung madagdag? Teka muna, parang hindi pa ako nakakarinig ng nag-leave na teacher. May leave ba kayo? Mayroon po kaming leave, pero lahat po ng leave namin halos ay wala pong paid leave kami. So yan po ay hindi gaya ng ibang government employees or even private, di ba? Meron kayong mga sick leave, no, or vacation leave. Kami po walang ganon. No, ang meron lamang po kami ay yan lang, no. Pag nag-leave ka, libre naman ang tawag diyan, di ba? May bawas po 'yan, no. Unpaid po 'yan, mga leave po namin. So wala kayong VL? Wala kayong VL? Wala po. Opo, ito lang po yung first time na meron kaming wellness leave, no. But of course, hindi rin ito special. No, gaya ng sinabi ko, ito ay para sa lahat ng government employees. Teka muna, sorry, Sir Benjo, kasi may nagsabi lang sa akin kanina, may message ako, kung totoo na walang VL ang mga teacher. So totoo, walang VL ang teacher? Walang vacation leave? Wala po. Opo, wala rin kaming sick leave. So, wala rin kaming sick leave? Ganun ba? Opo, ang justification ho dyan, kasi nga daw, meron po kaming bakasyon, ano, na sinasabi na 2 buwan, ano. Hindi naman yun sakto, di ba? Sapagkat, alam mo, kaya nga sick leave kasi nagkasakit ka di ba? Hindi ka naman maaaring magkasakit lamang, no, sa takdang panahon na Abril at Mayo, di ba? Hindi mo naman pwedeng pakiusapan yung mga mikrobyo, yung mga virus, di ba? Or whatever, no? Na hindi ka atakihin, ano, sa pag-oras ng klase. Nilapit nyo na ba ito sa DOLE, Sir Benjo? Sorry, ako ngayon lang natin napag-usapan. Ano lang ako, nagulantang lang ako. Well, kasama po yan doon sa aming tinatawag po na 13-point Teachers Dignity Agenda kasi para sa amin, hindi naman po makatarungan, ano, na itong mga teacher natin ay aalisan, ano, nitong vacation or sick leave. Yung vacation leave, no, kaya pa namin unawain, ano? Kaya pa namin VL, unawain. Okay pa, dahil, Opo. Yung dahil, sick leave, wala? Opo. VL kasi, di ba, may klase ka hindi pwedeng magbakasyon, ano? Hindi pwedeng magbakasyon para at iwan ng klase mo, di ba? Parang ganun. Pero yung sakit, hindi may iwasan. Yung bakasyon, at least, mahigpit din yan, ano? Kahit nga kami, halimbawa, pag gusto mong magbakasyon, pwede naman yun, ano? Pero wala kang absent lang talaga yun. Wala ka talagang tinatawag po sa vacation leave. At kung mag-abroad ka, no, for a vacation, hindi rin po pwede, no, na magbakasyon ka o mag-abroad, no, kapag oras ng klase, no. So dapat yan ay doon din sa panahon, ano, na walang klase po during summer break or yung tinatawag natin Christmas break. Alam mo, yung VL, baka hindi na ako doon pero pwedeng umapila doon sa VL. Ang kapila-apila, yung SL. Tama po, no? Tama po. Yan po yung aming ever since pinapanggit. Kaya nga nung nakaraan po, no, naalala mo, Sir Dennis, talagang i-finish namin, ano, yung wellness break, no, instead of in-service training for teachers. So, pag-usapan din natin yan sa programa mo noong nakarang October, no? Pero hindi yun sapat eh. Kaya nga to, alam mo, maganda itong na-insert din ng civil service, no, na bigyan, no, ng wellness break, no, for mental health, no,
ang ating mga manggagawa, no, sa gobyerno, no, sapagkat mahalaga po ito, no. At syempre ginawa din naman sa mga teacher natin. 5 araw po ito, pero hindi pwedeng tuloy-tuloy, no. Maximum ay 3 days. No, yun po yung panuntunan. Naku, nawala na ako dahil nawala na yung nasa isip ko na mga itatanong sa'yo. Dahil dun sa, nagulantang ako dun sa VL at saka SL, Teacher Benjo. Ano po? Oo, sabi ko, nawala na yung itatanong ko sa'yo dahil nagulantang ako dun sa VL at saka SL. Siguro, isa sa mga araw na to, kausapin natin na Kuyang Drew ang Department of Labor para matanong tungkol dito kung may pagbabago ba dito, kung meron bang pag-asa na maibigyan. Yung, syempre, ang SL, sick leave, sakit yan eh, di ba? Sir Benjo, hindi mo na naman talaga mai-stop o mapiprevent na hindi magkasakit ang teacher? Opo, kasi hindi naman talaga, yun, gaya nga ng sinabi ko, hindi naman natin mapipili kung anong araw ka darat ng sakit. No? Oo. And napaka-stressful, physically, mentally, no? Emotionally, itong aming nature ng aming trabaho. Kaya talagang very likely, no, na yung teacher talaga yung nagkakasakit during the class days. So, kaya hindi pwedeng i-justify that we have this 60 day na vacation. Kasi hindi naman natin malalaman kung kailan darating. Oo, ayan At yung sakit sa panahon na meron kang mga trabaho. Yun po. And that's the rationale, no, why the labor code, no, and of course, no, the Civil Service Commission, no, at lahat po ng may kinalaman sa paggawa na batas, no, ay nagbibigay po ng sick leave po. Yan, mga estudyante, mga magulang, baka ngayon nyo lang dinalaman yan na walang sick leave ang mga teacher natin. Bigla tuloy akong lalong naawa sa mga teacher. Okay, pag-usapan na po natin itong Teacher Benjo, yung trimester. Kayo ba'y na-konsulta din dahil marami yung grupo na nag-iingay sa social media, hindi daw sila na-konsulta. Kayo po ba sa Teachers Dignity Coalition? Kasama kayo sa na-konsulta rin Hindi po, no. In fact, nagulat din kami. Kasama din kami doon sa mga nagulat, no. Meron na mga interviews, no, yung ating mahal na kalihim, Sunny Angara hinggil dito. At yun po ang aming initial reactions. Hindi naman namin to alam mo naman kami, no, Sir Dennis, hindi naman namin to totally i-reject, i-dismiss o i-oppose, no. Sinasabi lamang naman namin dito, no. Mukhang kailangan bago tayo magdeklara sa public, no, ng mas ganitong plano, kahit pa plano pa lamang. Baka kailangan natin pag-usapan muna. Di ba? O magkaroon muna ng mga dialogo, magkaroon ng mga konsultasyon sa hanay ng mga apektadong sektor, di ba? Lalo na yung mga, di ba, na maapektuhan talaga, no, dito sa gagawin po na ito, no, ng ating DepEd. Kasi nagulat kami, no, na magsisimula na sa susunod na school year. Diba? Hindi natin po sinasabi na pangit ito, hindi natin sinasabi na walang silbi ito, no? Hindi natin sinasabi na ito ay hindi magiging epektibo, diba? Ang binabanggit po natin, baka kailangan po natin ng isang mas mahabang panahon, no, ng pag-aaral, no? Mahabang panahon ng pag-iisip, no? Mahabang panahon ng konsultasyon, no, sa mga apektadong sektor. No, at gaya din ng lahat ng mga programa o proyekto, kailangan din natin, no, na magkaroon po tayo ng tinatawag natin na piloting, di ba? Isa yan, no? Sa mga ginagawa po parami. So, dito wala di ba? Kaya sabi natin, saka kailangan mag-usap. Kasi ang mangyayari, ang nakalagay dito sa it's 2026-2027. Ito na, upcoming na. Itong susunod na pasukan sa Teacher Benjo. Yes, sa June po. Opo. Yun nga po. Kaya nanawagan po kami sa DepEd. Ang DepEd naman natin, lalo ngayon, ang DepEd naman po natin ay, sa aming experience, handa namang makinig. No, kaya kami ay naniniwala, no, na itong usapin po na ito ay magkakaroon pa, no, ng mas marami pang mga paglilinaw. So, ibig sabihin, pagka hindi pa kayo nakonsulta, hindi nyo alam kung paano ipatutupad dito, Teacher Benjo? Yes, as of now, yes, no, hindi namin alam kung ano yung mga plano, no, but of course, no,
as we have experience naman din in the past. Nagkakaroon naman talaga ng mga trainings, di ba? Pero hindi lang ito simpleng training para sa pagpapatupad di ba? Parang we have to conduct consultations and genuine ones para po maunawaan po ito ng lahat. At ang lagi naman namin sinasabi sa pamunuan ng DepEd, kahit pa silang mga laro po, even before, ang sinasabi namin, involve nyo kami kasi kasali kami dyan. At kung sakasakali po, kung hindi kami convinced doon sa isang programa, diba, wala naman kami magagawa kundi ipagpad dyan. Pero kung wala doon yung puso namin, wag natin aasahan na magiging maayos yung pagpapagpad. Kasi po may sinabi ho yata si Secretary na babawasan yung mga activities. So yung mga activities na yun, hindi nyo pa alam? Hindi pa po na talaga natin na yung mga detalye po hindi pa rin naman natin alam. So ang nakikita lang natin diyan kasi kahit sa EDCOM report may binabanggit na maraming disruption ng klase because of activities, celebrations and even mandated activities na kailangan gawin during school days. So yun po yung nakikita namin na dahilan po dito. So wala namang eksakto na recommendation ng ang EDCOM para dito sa tinatawag natin trimester. Oo. Kasi dito sa amin sa DWIZ, lumabas na. First term, June to September. Second term, September to December. Third term, January to March. Kailangan nyo pong malaman ito, Teacher Benjo, para maplano po ninyo. Ano man tawag doon? Yung lesson plan, yung nakalatag kung paano magtuturo yung mga teacher. Kailangan yung malaman yun, lalo na yung schedule na yun, Teacher Benjo. Tama po yan. Yeah, yung schedule po naman yan ay lumabas na rin naman yan sa media, social media. Oo. Pero hanggang dyan pa lang po. So, 3 terms. Kaya nga po 3 terms. So, mapapansin mo natin, iniiwasan po dyan, halimbawa, yung June to September, di ba? Iniiwasan po dyan, yung October to September to December. September to December, December, Iniiwasan dyan yung mga Christmas celebration. Kasi, pasok sa ating school days po, yung Christmas celebration So, we have 2 weeks of Christmas break sa calendar. Ang set up po ng DepEd. Tapos meron din tayong mga Holy Week break, na minsan ay tumatama. Kasi, nagbabago, yung Holy Week natin, yung holidays po niya. Yes. Hindi yan kagaya ng Pasko na sakto. Ito nagbabago. Pwedeng late March, pwedeng early April. So, sa pag-Marso, tumama yung Holy Week. Bayan. That's 1 week. 1 week of disruption of classes. Parang ganun po, yung tinitignan ng DepEd. Kaya sabi naman po namin, kami naman ay nakikita naman namin yung national, di ba? But then of course, ang kinakailangan para po solido yung DepEd, at kami rin bilang bahagi ng DepEd ay mas maganda po. Ma-involve kami sa pagpaplano po. So paano ito, Teacher Benjo? Ang hinantay nyo na lang, memo na lang, ganun. Palagay naman namin mahaba pa ito, mahaba pa ito, at least doon sa binanggit ng ating secretary, doon sa mga interviews na lumabas, ibig sabihin naman po may plano talaga yung DepEd. Wala bang epekto to sa mga kulang ang teacher, kulang ang classroom, wala bang epekto to sa ganun, Teacher Benjo? Well, lagi na kulang ang teacher, kulang ang classroom Kaya nga, ang isang argument pa natin dyan, baka itong kailangan mas unahin, o mas unang bigyan ng pansin. So, maari na ito ay dahil pag-iiksi, hindi natin iiksi ba yan o hahaba, but then, lumalabas, ano pa rin naman, pareho din, parang 10 months pa din. Yes. Yung school, yung school year, diba? Doon natin titignan, kung paano. Kasi yung, in the end, ang problema, ang magiging issue po dyan ay, ano yung class program sa bawat eskwela. Ay, nako. Okay, Sir Benjo, maraming salamat po. Medyo malungkot 'tong pinag-usapan natin. Maraming salamat sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Salamat din po. Thank you po.
Chairperson po ng Teachers Dignity Coalition, si Teacher Benjo